Congressman King. Sir, meron pang... Kamakailan lang po lumabas po yung balita na tinanggalan na po ng PSG ng ating VP Inday Sara. Ano po ba yung magiging opinion niyo po, gano'ng masasabi niyo po? Para sa akin, kung tanggalan mo ng PSG si VP Inday Sara, para mo na ring tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay VP Inday Sara Duterte. Para mo na ring gusto mo siyang ipapatay talaga. Dahil kung wala kang security, normal, anyone can hit you. Anyone can harm you. Anyone can I would say, can assassinate you kung gusto. Dahil wala ka ng security na tama. Saan ba ang utak ng mga tao na yan? So dapat kasi, tayong mga Pilipino, yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo lagi lang na mag-like, mag-share. Dapat kasi, pag may panawagan na tayo ay mag-prayer, lumabas kayo dyan. Hindi naman yan panggugulo ang ginagawa natin. Hindi lang natin gusto ang mga ginagawa ng mga ng gobyerno ngayon, ng panggigipit nila, not only sa pamilyang Duterte, kundi sa ating mga Pilipino. Kaya nga nilang gipitin si Inday Sara. How much more tayo mga ordinaryong mga vlogger, tayong ordinaryong Pilipino, tayong mga mahihirap. Pero lagi nating tandaan, mga kababayan ko, tayo ay bumubuo ng 90% ng mga mahihirap at naniniwala na ang Duterte ang susi para sa ating kasaganaan, para maalis tayo sa kahirapan. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nating talunin yan sila. Kung magkaisa ang lahat ng mga mahirap, kaya nating talunin ang Gulayat dahil tayo ay David na naniniwala kay Duterte. Follow-up lang po, Congressman King. Sa iyo po ba plataforma, may maasang po din po ba kami mga vlogger na makakatulong po rin para sa amin? Kung ako ang manalong congressman, alam nyo naman, uupo talaga ako sa Sarangani Province kung magkasama ang lahat ng mga Duterte sa Sarangani. Maniwala kayo, July 1, uupo akong congressman at ako ang isa sa unang magbigay ng privilege speech at tatayo para sa lahat ng mga vlogger kahit anong mangyari. Nasa sa inyo nyo ako dahil kasama nyo ako since October, November, December, January. Na-remember nyo, hindi tayo nakapasko dahil ando tayo sa EDSA. Lalaban tayo, maraming fake ngayon na vlogger. Pero mukha natin, alam natin kung sino yung mga original vlogger. Ako ang tatayo sa Kongreso na lalaban sa mga vlogger na hindi fake news filler. Salamat po, Sir King. Dahil po dyan, Congressman King, dagdag lang po. Tawag dito, ano naman po yung magiging opinion, naging opinion nyo doon sa pagtawag ng mga vlogger sa TRICOM kanina ang hearing? Para sa akin, yung pagtawag sa TRICOM, alam naman natin na hindi fair ang nangyayari doon. Nakita nyo naman na may mga purpose kasi yan, bakit kayo pinapatawag. So, para sa akin, it's good to join them, but meron tinatawag natin na disadvantage din. Dahil minsan, ang karapatan nyo ay naibabayulit. Pwede kayong i-kulong, pwede kayong i-contempt agad. Sana, fair lang sana ang ating Kongreso. Dahil alam naman natin na ang Kongreso ay hindi 200, 300 na tao lang. Ang Kongreso ay bumubuo ng ordinaryong mamamayan, buong Pilipinas, kaya tinatawag yung House of the People. Sana hindi kalimutan ng mga taga-Quadcom, Tricom, Dualcom ba yan, o single ba yan sila ng mga komite. Sana lagi niyong isipin, ang tao ay nakikinig at tumitingin sa inyo. Akala nyo, mananalo kayo ngayong eleksyon? Bantayan nyo, galit na galit ang tatak Duterte, ang mga mamamayan gusto ng reforma. Maraming salamat po. Sir, ano po masasabi niyo po tungkol doon sa mga paraphernalia para sa COMELEC na gagamitin sa Mayo, hindi po na diretso sa COMELEC, kundi bagtos na ilagay sa isang facility, Pribadong lugar. Pribadong lugar. Kung isipin natin, hindi naman ako lawyer, but na-remember nyo yung manual pa lang ang ating eleksyon.
na yung mga parapernalyas na yan, binabantayan nga yan ng army noon. Nilalagay yan siya sa treasurer's office. Tama. Remember nyo? Tama. Nilalagay yan, sinisilyuhan yan, pinapadlakan yan. Anong nangyari ngayon na nasa sa loob ng isang subdivision, hinawakan lang ng ordinaryong tao? Dapat kasi, ang susi na nakahawak niyan, ang provincial treasurer, ang municipal treasurer's office, dahil sila dapat kasi ang mag-keep niyan. Dapat kasi nasa gobyerno siya na facility. Dahil yan na naman ang rason na maku-question naman natin ang resulta ng eleksyon. Bakit andyan ang mga parapernalya na alam natin yan ang mag-count ng ating boto. Yan ang isa sa pinaka-importante na parapernalya ng ating pagboto. So paano nila i-explain yan? So panawagan ko sa ating mga kaibigang COMELEC na sana po i-check nyo yun kung gaano katotoo yung balita na yun. Dapat kung may mga taong sumasabwat nagsabwatan para guluhin ang eleksyon, hindi natin yan siya papayagan, mga vlogger. So alam naman natin tayong mga vlogger Duterte, fair tayo eh. Kung mayroon lang taga-COMELEC na mag-explain sana kung anong nangyari, we are there to question them. Dahil fair tayo eh. Tinuruan tayo ni Tatay Digong na maging fair. So, ngayon, sana manawagan tayo sa COMELEC kung gaano katotoo yun at sinong dapat managot sa ginawang violation na yun. Congressman, follow up lang. Anong masasabi niyo po doon, Congressman, na yung nakitang mga paraphernalia malapit lang sa Tingog Party List Office? Anong masasabi mo dyan? Diyan sa Mandumanlas, malapit lang po eh. Oh, diyan sa Mandumanlas, nakita naman natin, andyan ang Tingog Party List. So, diyan natin makikita na dapat, sana, ay dapat magbigay ng explanation ang COMELEC. Dahil ayaw naman natin silang pangunahan. Baka sabihin naman tayo, ipipick news na naman tayo sa nila. Pero ang panawagan ko, klarong-klaro, mula sa tumatakbong congressman ng Lone District ng Sarangani Province, nananawagan ako sa ating mahal na Commission on Election na bigyan natin ng pagkakataon na mag-explain kayo kung bakit andoon nga daw malapit sa opisina ng Tingog. Dahil mayroong nakuha ng mga videos, may nakuha ang ebidensya. So kayo ang magsabi na hindi yan totoo at mag-explain kayo sa taong bayan. Tao dito papasok na hindi Duterte, masusunog siya. Dahil fake siya na tao. Bangag siya na tao. So, pumunta ka dito at magpirma ka dyan, I challenge you. Para mapakita natin na totoo kang Duterte. We'll see what will happen. Sir, okay lang mag-ask ng question? Yes. Sir, I'm Maris Posadas from RN Balita. So, sir, sa t-shirt na po may nakasulat no to impeachment. So, ano po yung mensahe niyo sa mga congressmen na pumirma kamakailan for impeachment? Ang mensahe ko sa kanila, lalo na kay Steve Chongbian Sulon na congressman ng Sarangani Province Special na pumirma, bantayan mo ang boto mo. Dahil alam ko, ang buong Sarangani Province ay galit. Hindi lang sa iyo, but sa lahat ng mga congressman na pumirma ng impeachment ni Inday Sara. Dahil laging may explanation na pumirma daw sila dahil gusto nilang tumulong sa kanilang distrito. Especially sa Sarangani Province. May balita na nagsabi ang kampo ni Steve Chongbian Sulon na pumirma lang siya dahil gusto niyang tumulong sa mga taga-Sarangani. Ang tanong ko sa mga taga-Sarangani, nakatanggap na ba kayo ng pera ng impeachment na 150 million? Inikot ko na ang buong Sarangani kaya wala na akong boses. Ang sagot at sigaw ng mga Sarangan, wala pa silang natanggap na pera ni piso. So, saan ang pera na yon na 150 million? Kung ano ang nangyayari sa Sarangani, yan din ang nangyayari sa buong Pilipinas na mga tao at congressman na pumirma ng impeachment. So, ang tanong ko sa kanila, bakit kayo hindi nangangampanya ngayon? Bakit kayo hindi lumalabas sa inyong headquarter? At tanong ko, bakit ang lalaki ng mga poster nyo, ang laki ng mga mukha nyo?
ang dami ng pera, ang impeachment na pera napunta sa poster. So, kaya hindi nyo magugulang ang taong bayan ngayon. Kilalang kilala kayo na against kayo kay Duterte. Kaya, sabihin ko sa inyo, mananalo kami ngayong eleksyon. Kaming tatak Duterte at taong bayan na mahihirap. Dahil mayaman yan sila. Lahat ng mga congressman na pumirma, milyonaryo yan sila. Ako lang ang tumayo na taga Sarangani na mahirap. Ngayon, tatalunin ko si Steve Gulayat ni King Bilimak ng Tagaglan, Sarangani Province, na inaanak ni Tatay Digong. Mabuhay! Si Tatay Digong! Mabuhay! Duterte! 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 Yun, no? Diba ang sarap Yes. sumigaw ng Duterte sa bahay ni Tatay Digong? Yes! Extra special. Yeah, very special Sir, night. kung registered voter lang kami sa Sarangani, I will vote for you talaga. Wow. Kaso dito kami sa Davao, so kay Sir Pulong kami sa Sarangani. Yeah, but I believe maraming taga Sarangani na hindi ako kilala. Maraming taga Sarangani na hindi pa nila talaga kilala kung sino ang tatak Duterte, sino ang talagang PDP. So, yung sinabi mo na yun, it will change a lot of people na taga Sarangani na hindi pa nagdesisyon. So, I thank you, the people from Davao City, for welcoming us, the team from Sarangani Province. And alam ko matatapos natin to. Yes. At alam ko hindi kayo nag-iisa, hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sir, may tanong pa, sir. Ako po si Flor de Lisa, sweldo TikToker po. Tanong ko po, anong party list po ang dala nyo sa Sarangani po? Ang dala ko na party list sa Sarangani Province ay Dumper Party List. Pinangunguluhan ni mahal nating Congresswoman Claudine Bautista Lim. Numero 24 sa baluta, huwag kalimutan, boses ng driver at commuter. Dumper Party List. Thank you, sir. Thank you, thank you.